Top 2 presidential bet para sa darating na 2028 election, pinangalanan na. Ayon sa pinakahuling survey ng Acquisition Apps, Inc., ay sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte ang dalawang kandidato na paniguradong nasa unahan ng listahan para sa pagkapanggulo kung sakaling ngayon na magaganap ang eleksyon. Ang nasabing survey ay ginawa sa pamamagitan ng pagkuha sa opinyon ng 2,000 participating respondents, mula noong ika-20 ng Nobyembre hanggang ika-24 ng Nobyembre noong nakaraang taong 2023. Ayon sa survey results, ay sa 10 presidential candidate, ay nangunguna ng bahagya si Senator Raffy Tulfo na nakakuha ng 32% na pagsaporta mula sa ating mga kababayan, habang si VP Sara Duterte naman ay pumapangalawa na may 31%. Ang mayorya ng sumuporta kay Senator Raffy Tulfo ay nasa edad na 18 to 35 hanggang 51 years old pataas. Habang si VP Sara Duterte naman ay numero 1 choice para sa Mindanao area na may 45% na approval rate. Ayon sa mga eksperto, nagdulot ng malaking epekto sa career ni VP Sara ang controversial na confidential funds ngunit hindi pa naman pinal ang lahat dahil malayo pa ang eleksyon at marami pang posibleng mangyari. Hindi naman nawala sa usapan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, na isang malaking factor din kung sakaling tatakbo ito sa pagkasenador o di key party list representative. Dahil mataas ang porsyento nitong maluklak sa posisyon at possible lang mabigyan ng tsansang maging isang House Speaker. Ngunit hindi pa rin natitiyak ang lahat dahil nga ay nagsimula na ang investigasyon ng International Criminal Court tungkol sa di umano'y bloody drug war ng dating Pangulong Duterte. At nakadepende na lang ito sa desisyon ng Administrasyon Marcos kung mabibigyan ba ito ng tsansa kung sakaling sasali muli ang Pilipinas sa kanila. Dapat din daw isaalang-alang ang patuloy na paglalim ng hidwaan ng kampo ni VP Sara Duterte at Speaker Romualdez na malabo pang magkaayos sa ngayon. Inaasahan namang may bagong oposisyong makikilahok ngayong 2024, upang samantalahin ang paghina ng mga kalaban at bilang paghahanda na rin sa nalalapit na eleksyon sa 2025.